Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, May 21, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Senador Ronald De La Rosa ipinaaresto na ng DOJ sa PNP at NBI. Mga tutulong na makapuslit si Bato, mananagot sa batas. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Amyenda sa konstitusyon, niluluto umano para palawigin ang termino ni PBBM at harangin si VP Sara sa 2028 ayon kay Senador Amy Marcos. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa ilalim ng cell monitoring sa ICC detention facility dahil sa peligro sa kanyang edad. Sa kakaiba, sili sinimulan ng itanim sa international space. Humahabol sa summer getaway, tips para hindi mabiktima ng modus sa resort bookings, alamin. At sa balitang showbiz, susunod sa yapak ng Bini, mga bagong P-pop group kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipinaaresto na ng Department of Justice ang nagtatago at ngayon itinuturing pugante na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ngang tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order nito para sa pag-i-issue at paghahain ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Pero hindi pa rin natutuntun ang mambabatas hanggang sa ngayon. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. The arrest warrant is enforceable. Matapos ang muling paglitaw kamakailan sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban sa trabaho, habulan sa hagdan, ang kita sa CCTV na paglabas sa Senate premises gamit ang sasakyan ng ibang opisyal at lahat ng gulo sa tangkang pag-iwas sa arrest warrant ng International Criminal Court. Pinaaresto na ng Department of Justice sa Philippine Law Enforcement Agencies ang ngayoy puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung noong nakaraang linggo sinabi ng DOJ na pwede lang hulihin si De La Rosa kapag nagtangka itong lumabas ng bansa, ngayon lumabas man ng bansa o hindi basta't matunto ng kanyang kinaroroonan, maaari nang arestuhin ang senador. Kasunod ito ng pag-dismiss ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ng kampo ng senador laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Nahaharap sa mga kaso laban sa sangkatauhan si De La Rosa bilang umano'y co-perpetrator sa war on drugs ng Duterte administration. Kaya babala ng DOJ sa mga tutulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Nakahanda rin ang iba pang law enforcement agencies kabilang ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Department of the Interior and Local Government na sumunod sa direktiba o leads ng DOJ. Ang magiging role lang naman po supposedly ng NBI at ng PNP, particular ng CIDG, ay i-assist ang Interpol Manila. Samantala, nilinaw din ng DOJ na ngayong may go signal ng arestuhin si Bato, hindi pa rin nila gagamitin ang terminong manhunt sa pagtugis sa senador. Sa halip, hinikayat nila ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may impormasyon sa pinagtataguan ni De La Rosa. It's crowdsourcing.
If any information is available to the department and to the government as to Senator Bato's whereabouts, we encourage everyone, we implore everyone to submit that evidence. Kinumpirma rin ng kagawaran na may aplikasyon na ng red notice mula sa Interpol para pa rin kay De La Rosa. Hindi naman na muna nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol dito. Gayon din sa susunod na hakbang kapag naaresto na si Bato. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest. Nakatakda ring bumisita at mag-inspeksyon ng DOJ sa Senado at GSIS building para sa investigasyon sa nangyaring putukan noong May 13. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Kinumpirma ng International Criminal Court na nasasailalim sa cell monitoring si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga isyong kinakaharap kaugnay ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Sa 7 pahinang dokumentong sinumite sa ICC Trial Chamber 3 nitong Miyerkules May 20, sinabi ng Court Registry na wala namang kaso ng pagkakadapa si dating Pangulong Duterte sa nakalipas na 30 araw. Pero nagpatupad sila ng mga ergonomic adjustments sa selda at mga visiting room ng dating presidente. Layunin nito na bigyan si Duterte ng mas maluwag at mas matatag na paggalaw habang nasa loob ng detention facility. Hindi naman nagbigay ang ICC ng dagdag detalye kaugnay sa kondisyon ng kalusugan ni Duterte. Iginiit din ng ICC na patuloy ang pagmomonitor at medical care kay Duterte habang nakapiit sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng kasong crimes against humanity. Humirit si Senator Amy Marcos na may niluluto umanong pagtatangka na palawigin ang termino ni Pangulong Marcos at iba pang elected officials para anya harangin ang presidential bid ni VP Sara Duterte sa 2028. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, hindi dapat patulan ang mga ugong na ito dahil napakarami pang issue sa mataas na kapulungan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sinabi ni Presidential Sister Senador Amy Marcos na may mga pagpaplano umano sa pagitan ng administration officials at political leaders para amyendahan ang konstitusyon. Ang dahilan umano, nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. oras anya mangyari ito, madaragdagan ng 3 taon ang termino ng Pangulo at ng mga mambabatas na posibleng umabot ng hanggang 2031. Isa pa umanong planong amendahan ay itaas ang age requirement sa pagkapangulo na gawing 50 years old para madiskwalipika si Vice President Sara Duterte. If there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Ang Constitutional Assembly ay isang paraan ng charter change kung saan ang mga nakaupong mambabatas ang hihimay at mag-aamyenda ng konstitusyon. Bagay na ayaw munang patulan ng ilan gaya ni Senator Erwin Tulfo lalo't malinawan niyang pampersonal itong interest. Bakit natin unahin yung lintik na chat-chat na yan when in fact we have a lot of problems na pagtulan ng pansin. Mainam niyang tapusin muna ang investigasyon sa pamaril sa Senado. Kung talagang totoo, mga terorista ang pumasok, mga sindikato, nilusob ang Senate, hindi nila protektuhan yung mga senador. Eh, dami ba ng mga senador di matatapang, yung mga bunganga namin na pag bumatikos, baka naman maubos kami riyan. Pinabulaanan din niyang hindi nagmalasakit ang kapwa niya minority senators sa mga miyembro ng majority bloc na naiwan sa Senado nung mangyari ang insidente. Sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Kasi po, papunta po ako ng Baclaran. Yun po yung totoo doon. Ang last po na nag-text si Senator Bam na keep safe everyone. So, bali 3 pong mga senador po, 4 po kami ang nangumusta po sa kanila. Kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media tapos mga nag-live po sila. Kumalat din online ang palitan sa group chat sa pagitan ni na Senator Sherwin Gatchalian at Mick Subiri kay Senator Camille Villar. Tanong naman ni Senator Panfilo Lacson, malabong kumustahin nila ang majority black senators nung gabi ng insidente, gayong may post pa ng mga larawan na may nakahain pagkain at kanya-kanyang live sila online. Nag-ugat ang mga singilan sa kumustahan nitong Miyerkules matapos magpaka-emosyonal si Senator Pia Cayetano sa plenaryo nang sariwain ang insidente.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi spliced o putol. Yan ang iginiit ng Philippine National Police na nakabatay sa facts, evidence at due process ang mga impormasyong isinumite nila kaugnay ng investigasyon sa naging barilan sa loob ng Senado. Ito ay matapos ng akusahan ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plasca ang mga otoridad na gumamit umano ng splice o pinutol-putol na edited na video para masuportahan lang ang kanilang naratibo patungkol sa insidente. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa mga isinumite sa Department of Justice ang CCTV footage at iba pang impormasyong nakalap sa investigasyon. Binigyang diin rin ni Tuanyo na mayroong proseso at forensic examination para matiyak ang verifikasyon at kredibilidad ng mga ebidensya. Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process. Tumututol si Senator Erwin Tulfo sa posibilidad na irehistro ang boto ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte via internet. Sa harap yan ng patuloy na pagtatago ni De La Rosa dahil sa nakaambang arrest warrant mula International Criminal Court. Git ni Tulfo, maaaring pinayagan ito noon sa panahon ng pandemya at lockdown pero iba na anya ang sitwasyon ngayon. Matatandaang absent at 6 na buwang hindi pumasok sa Senado si De La Rosa. Pero bigla ang nagpakita noong May 11 para lang bumoto sa pagpapalit ng Senate presidency pabor kay Alan Peter Cayetano na iniutos din anya ng kasalukuyang Senate President. Saka naman siya tumakas sa batas matapos ang 2 araw. Sa ngayon, pag-uusapan din kung papayagan ba ang pagdalo ni De La Rosa sa impeachment proceedings via internet. Parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumoto, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun sa mga pumasok. So, obligado pong pumasok. Matagumpay na na-rescue ng Department of Environment and Natural Resources BARM Region ang isang pambihirang Philippine tarsier sa Marogong, Lanao del Sur. Ayon sa ulat, natagpuan ng mga residente ang naturang wildlife noong May 14 sa barangay Diragun, malapit sa isang rehabilitation site sa ilalim ng National Greening Program. Agad itong isinuko sa mga lokal na opisyal at sinuri ng mga eksperto bago pinagpasahang pakawalan sa kanyang natural na tirahan sa Pia Payungan Mountain Range noong May 18. Ayon sa mga otoridad, bata pa ang tarsier at nagpapakita ng normal na galaw at kondisyon kaya't inilabas ito sa kagubatan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Tinawag ng mga lokal ang tarsier na Datu A. Manggoda sa Kalasan o The Charming Prince of the Forest na siyang sumisimbolo ng pag-asa, pagkakaisa at panawagan para sa mas pinatatag na pagprotekta sa kalikasan. Inanunsyo ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga na siya ay buntis na sa kanyang asawa na si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Ibinahagi ni Alex ang good news sa kanyang social media, kalakip ang mga throwback video ng kanyang mga nakaraang miscarriage o nakunan at pagpapahayag ng paghilom at pag-asa. Ayon kay Alex, matapos ang halos 6 na taong pagsasama at 3 masakit na pagkawala ng sanggol, hindi sila sumuko at patuloy na nagdasal sa Diyos. Sa kanyang caption, ibinahagi ng aktres na habang nagpaplano sila para sa in vitro fertilization o IVF, binigyan sila ng Diyos ng natural na pagbubuntis. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nagdasal at sumuporta sa kanilang mag-asawa sa kanilang journey. Hiniling din niya ang patuloy na panalangin para sa isang ligtas at malusog na pagbubuntis hanggang sa pagsilang ng kanilang panganay. Ikinasal sina Alex at Mikey 2021 at matagal na rin naghihintay na maging magulang. Kaya congratulations sa inyo.
Susunod, summer is not yet over. Mga habol sa mga bakasyon, pinag-iingat sa booking modus. Pag-legit check sa resorts, alok sa Baras Rizal LGU website. At pwede nang mamuhay sa ibang planeta. NASA nakapagpatubo ng chili pepper habang nasa International Space Station. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa mga hahabol ng huling hirit sa tag-init, bakit hindi subukan ng ilang resort sa karatig probinsya na Rizal, partikular sa bayan ng Baras? Pero bago po mag-enjoy, may paalala ang mga otoridad sa consumers para hindi maudlot o mapuno ng stress ang pinaplanong masayang bakasyon. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ilang araw bago magtapos ang buwan ng Mayo, sinusulit na ng mga Pinoy ang makapag-book ng private resort para sa huling tampisaw ngayong summer season. Tulad sa Musabil Resort na isa sa 20 resort sa bayan ng Baras Rizal na alok ang 1.3 hectares na pasyalan na may 4 na swimming pool, isang kiddie pool, kawabat at full air-conditioned rooms at party venues. Pero bago mag-enjoy, dapat alerto rin ang consumers dahil double time din ang mga panloloko gaya ng fake booking scam. Ang kanilang modus. Uso po yung mga 50% na mga discount. So sana wag po tayo maniniwala doon sa mga too good to be true. Minsan ay malaki ang discount pero yun pala ay ito ay scam. Kaya para walang potensyal na customer ang mabiktima, double time din ng resort owners sa pagpapaalala laban sa ganitong mga scam. Hindi po namin na-recommend na kunyari galing po sa groups or what, mas prefer namin na yung mismong taong nagbo-book, sila po mismo yung makipag-coordinate sa amin. Alert po kami sa nangyayari. Tapos po, pagdating naman po sa mga photograph na nangyayari na din po, naglalagay po kami ng watermark as much as possible. At para mapag-ingatan pa ang resort owners at mga turistang dadayo sa lugar, solusyon ng lokal na pamahalaan. Meron po kaming website na pwede po tayong mag-inquire po doon. Kung ito pong mga resort na to, yung kanila pong mga Facebook page or website ay legal po or legit. Malaking tulong ito sa potential guests at sa mga negosyo sa lugar para naman tuloy-tuloy ang enjoy ng mga dadayo sa naturang bakasyunan. Once na pumunta po kayo dito, definitely marerelax po kayo and may enjoy nyo yung stay nyo with your family and your friends. Magaganda po ang aming mga resorts at meron po kaming mga lugar na makakapag-unwind po tayo. Rest assured po na very safe at friendly po ang aming bayan ng Baras. Tara na sa Banggandang Baras. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Dumating sa Pasig Regional Trial Court ngayong Huwebes si social media platform PGMN founder Franco Mabanta kasama ang kanyang mga abogado para sa arraignment sa kasong robbery extortion na isinampa ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig, iginiit ng abogado ni Romualdez na matibay ang kanilang mga ebidensya at ang korte ang tamang lugar para dinggin ang usapin. Samantala sa isang social media post, inilarawan ni Mabanta ang kaso bilang isang anyay political attack at pagsupil umano sa anyay press freedom. Hindi pa inilalantad ng magkabilang panig kung nagpasa ng guilty or not guilty plea si Mabanta at ang 4 niyang kasama sa mga kasong robbery, extortion at paglabag sa cybercrime law. Matatandaang nakapagpiyansa ang mga akusado ng tig 100,000 pesos at nakalaya mula sa detention facility ng NBI noong May 9. Naresto sila sa entrapment operation ng NBI noong May 5 matapos umanong tumanggap ng down payment para sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglathala ng isang umano'y expose ng korupsyon laban kay Romualdez. We have said it before, this is not about press freedom. In fact, we encourage people, if they have anything against any person,
they can report that to the authorities. But we should always follow the process. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. Sinibak sa pwesto ang 2 pulis na iniuugnay sa umano'y palihim na paghahatid ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa mga na-dismiss na mga pulis sa loob ng Camp Crame na sangkot sa kaso. Kinilala ang mga inalis sa pwesto na sina Police Lieutenant Nadame Malang na siyang tagapagsalita ng Highway Patrol Group at si Police Major Reynaldo Paniebe Jr. ng PNP Custodial Center. Ayon sa PNP, si Malang umano ang tumulong para makapasok sa Camp Crame ang ilang individual sakay ng kanyang personal na sasakyan. Hindi naman o giit naman ng HPG, hindi bahagi ng trabaho ni Malang ang makisangkot sa nasabing issue. Samantala, inamin naman ni Paniebe na may mga bumisita sa custodial facility pero hindi niya anya matukoy kung sino ang mga ito. Nauna nang nagsampa ng reklamo sa Napolcom ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero laban sa 2 pulis. Pero giit ng PNP, hindi pa itinuturing na may kasalanan ang 2 opisyal at preventive relief lang ang ginawa para maiwasan ang posibleng pakikialam sa investigasyon. Patuloy ang pagsisiyasat para matukoy kung may nilabag na alituntunin ang mga pulis. Base po doon sa initial investigation, hindi pa po namin sa kasalukuyan masasagot kung totoo o may katotohanan na pinapasok dahil wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya. Naghain ng mga kasong graft, malversation at falsification of public documents si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at mga pribadong kontraktor kaugnay ng umano'y 94 million peso Ghost Farm to Market Road projects. Personal na nagtungo si Laurel sa Office of the Ombudsman kasama ang kanyang legal team para isampa ang 8 reklamo. Inakusahan din ng DA ang mga sangkot na nagpalsipika o nameke ng mga dokumento tulad ng Certificate of Payment, Project Status Report at Disbursement Vouchers. Samantala, nagsampa naman ng reklamo sa Ombudsman si dating Caloocan Mayor Ray Malonzo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio dahil sa umano'y maanumalyang ghost flood control project na umaabot ng mahigit 79 million pesos. Isinampa ang mga kaso nitong Huwebes kabilang ang graft, malversation at falsification of public documents. Nagdeklara na ang World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa lumalalang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Aabot na sa mahigit 200 ang pinaghihinalaang kaso at nasa 80 na ang naitalang namatay sa Ituri Province na silangang bahagi ng naturang bansa. Ayon sa WHO, bagamat hindi pa itinuturing na pandemya ang sitwasyon, may malaking panganib ito na maaaring lumawak pa ang pagkalat ng sakit sa loob at maging sa labas ng bansang Congo. Sa ngayon, ang kasalukuyang uri ng Ebola ay sanhi ng Bundibugyo virus. Isa po yung strain na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Kabilang sa mga sintomas ng Ebola, ang lagnat, pananakit ng katawan, pagkahapo, pagsusuka, pagtatae at pagdurugo. Pinapayuhan ng WHO ang mga karating bansa na paigtingin ng border screening, contact tracing at agarang pag-isolate sa mga posibleng kaso. Git naman ng ahensya, walang siyentipikong basihan para isara ang mga border at itigil ang biyahe at kalakalan sa mga apektadong lugar. Ipinakita ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang isang bagong hakbang sa space agriculture matapos ipasilip ang mga sili na pinapatubo sa International Space Station. Sa larawan na ibinahagi ng NASA, makikita ang astronaut na si Thomas Marshburn na inaalagaan ang mga chili peppers sa Advanced Plant Habitat ng ISS.
Layunin ng proyekto na masuri kung paanong maaring magtanim ng pagkain sa kalawakan para sa mga susunod na misyon ng tao sa buwan at maging sa Mars. Bahagi ito ng paghahanda para sa mas mahaba at mas komplikadong paglalakbay sa outer space kung saan kritikal ang sariling produksyon ng pagkain. Sinabi ng NASA na ang mga ganitong experiment ay mahalaga para sa kinabukasan ng space exploration at posibilidad ng pamumuhay ng tao sa ibang planeta. Sa aming pagbabalik, more P-pop groups, more fun. Zonara, Kaya at iba pang Pinoy pop music acts umeeksena na rin sa Philippine music industry. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Kasunod ng pag-angat ng bandera ng Pinoy pop music sa international stage, salamat syempre sa Coachella performance ng BINI, umuusbong naman ngayon ng ilan pang bagong P-pop groups. Sino-sino nga ba sila na dapat abangan? Kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Tabi po kayo dyan! Dahil may bagong Pinoy P-pop girl group in town. Meet Zonara! Nitong linggo lang ay nag-debut ang 7 members ng Zonara sa isang street performance sa Escolta, Maynila. Ibininda nila ang debut single na Tabi na agad namang sumirit sa number 1 ng Philippine iTunes chart. Sila ang unang girl group sa parehong management ng pop band na SB19. Kaya mataas rin ang expectations at hope na maging global ring ang kanilang grupo. Samantala, trending naman ngayon ang isa pang Filipino girl group na Kaya. Matapos tumabo ng libo-libong views online ang kanilang version ng Take Down mula sa pelikulang K-pop Demon Hunters. Pero hindi lang puro cover songs ang kaya ng Kaya Girls dahil may original songs rin sila in Filipino tulad ng Walang Biruan, Tanga at Dalawa. At dahil nga in ang P-pop music ngayon, nag-team up ang Kaya kasama ang Filipino pop GCTS na Horizon at First One para sa kantang Sulong na siyang official theme song naman ng upcoming ASEAN-Korea Music Festival. Double down ito sa global success ng nation's girl group BINI sa Coachella. Kamakailan na talaga namang naglagay ng musikang Pinoy sa pandaigdigang entablado. Go P-pop! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Para sa mga nagbibinatana, ang nauusong gawin tuwing bakasyon ang kailangan ng circumcision o pagpapatuli. Ang hamon na ito ay hinaharap ng isang teenager, pero may estratehiya siya para mawala ang bigat ng takot sa dibdib. I'm shining like a butterfly. We're heading up quickly, so far now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Oh, up, up, power our voice. You're so open, gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. Atapang atao. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa writer at philosopher na si Ayn Rand. Ang sabi niya, maaari mong takbuhan ang katotohanan, pero hindi mo matatakasan ang bunga ng pag-iwas sa katotohanan.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.